Hi guys! We're back to our sourdough starter, making the starter. Ayan. So, this time, diba, nabanggit ko na yung 4th day, nagpapalit ako every 12 hours. And then, yung measurement natin is 1:2:2. So, meaning, if 50 grams yung starter natin, yung flour natin is times 2 nun. Magiging 100 and the water is 110. So, ito yung na-develop kanina after 12 hours on the 5th day. So, ito na siya guys. Actually, pinalitan kit ko to mga around 11 AM. So, wala pa siyang 12 hours and ito na siya. Ayan, medyo ano na siya, umalsa na siya. And ito na siya guys. So, ayan. Ayan, ang ganda na niya, grabe. So, ganyan siya. Pagka maganda na yung starter mo, nagkakaroon na siya ng mga bubbles na ganyan. So, yun. Since okay na siya, very stable na yung starter natin, we can use it to make a sourdough bread. So, this time, dahil Sunday bukas, so gagawa ako ng sourdough namin. So, measure tayo. Ito, ituturo ko sa inyo yung pinaka-recipe natin sa paggawa ng sourdough bread. So, sourdough bread na tayo. So, yun. 5th day, pwede na natin gamitin to. Kasi sa akin is okay na siya. Ayan na siya, guys. Oh, ang ganda. O, diba? Ayan. So, ganyan siya kaganda, guys. Pagka maganda na yung starter mo, meron siyang mga big, ayan, na-develop na big circle. Ayan. So, ganyan siya, guys. So, yun, measure tayo. Kukuha ako dito dahil ito ay 250 grams. So, kukuha ako dito ng 200 and yung natirang 50 is gagamitin ko siya para gumawa ulit, ma-feed ko ulit siya ng panibagong flour. So, yun. So, okay. So, kuha ako dito ng zero natin. Ayan, kuha ako ng 50. Ay, 200. So, guys, ang ganda oh. Ang ganda niya talaga. Iba yung ganda nitong starter natin. So, kailangan natin ay 200 grams. Kasi 1 kilo yung ilalagay nating flour na gagamitin. Ipiprepare para sa sourdough. Ayan. So, meron na tayong 200 grams. So, itong natira na to, lalagyan lang natin siya ng another flour. I-feed lang natin siya para tomorrow may ma-develop ulit na panibagong starter. Ayan. Ayan. So, yung mga ganito kakonti lang, i-feed mo lang ulit guys. Pagka pinifeed mo siya, pinapakain mo siya, makaka-develop siya ulit ng panibagong starter. Ayan. So, eto na. Ayan siya. So, mapapansin nyo na okay siya kapag nilagyan mo siya ng water. Nagkaroon siya ng, parang lumutang siya, ganon. So, try natin. So, ang ilalagay nating water ay 630. So, zero natin. Ayan. So, lagyan natin siya ng 630 na water. Ayan. Wait lang, kulang pa. And this is a mineral water, guys. Ayan. So 630 na water. So ganyan siya. Ayan. So mapapansin nyo, guys. Ayan oh. Ayan lang siya. Yung palutang-lutang lang siya. Pero kailangan natin siyang haluin. So, gagamit tayo ng panghalo ng sourdough. So, ito yung ginagamit natin pang sourdough. Ayan. So, maganda din na meron kayong mga gamit. Ayan. So, mix na natin. Ayan siya guys. O, palutang-lutang lang siya. Ayan. So, mix natin hanggang sa maging parang kulay gatas siya. Ayan. Ayan nyo lang siya na may tira-tira. It's okay.
na magkaroon ng mga konting buo-buo na natira. Ayan, mag-milky lang yung color ng ano natin, ng water natin. And that's okay na. Ayan. Then, ihahalo na natin yung flour. So, this is a bread flour yung ginagamit ko dito. So, zero ulit natin. Mag-measure tayo ng 1 kilogram. Kasi, bibigyan ko din yung biyanan ko. So, ayan, dadamihan ko na yung gawa. And then, yung isang loaves is, gagamitin ko naman siya pang pizza. Ititira ko siya pang pizza. Ayan, so 1 kilogram. Ayan, so mix na natin. Tanggalin na natin sa silahan. Then mix na natin. And then, kuha tayo ng salt. So, dito, ang ihahalo natin is a rock salt. So, dahil 1 kilogram yung flour natin, lalagyan natin siya ng 2 tablespoon. So, 1 muna, then mix natin. Then, another 1 tablespoon. Ayan. So, ganun lang. Yun lang yung halo ng sourdough bread. And sobrang sarap na siya pagka na-bake. Ayan. So, this time, pwede mo na siyang kamayin para ma-mix. O, pwede rin naman kayong gumamit dito ng stand mixer. You can mix it using stand mixer. Walang problema. Pero ako, mas gusto ko siya na hindi masyadong na-stress yung dough natin. So, ang gagawin ko, imimix ko na siya by hand. Ayan. So, malinis naman guys yung hands ko. Siyempre, nagugas ako kanina. Ayan. So, meron pala akong video dyan about sa paano ginagawa yung sourdough bread. So, ayan guys. So, pag na-mix mo na siya ng ganito-ganito, medyo okay na siya. So, hahayaan na natin siya. Leave it for 30 minutes. So, 30 minutes lang. Hahayaan natin siya mag-rest. Tatakpan natin siya. So, ayan. So, ganyan lang guys yung pagkakamix sa kanya. Hayaan lang natin. So, ito siya guys. Ifo-fold mo lang siya every 30 minutes. 4 times mo siyang ifo-fold. Yung parang i-stretch, fold, ganun lang. For 30 minutes. Every 30 minutes. So, in 2 hours, magiging maganda na yung result neto. As in, medyo lumobo na siya. Nag-develop na siya ng mga bubbles na malalaki. So, yun. Saka mo siya i-ref overnight. Tapos, kinabukasan, dun mo lang siya pwedeng i-bake. Hindi mo siya pwedeng i-bake ora-orada. Iba siya, guys. So, what makes sourdough special and masarap is hindi siya na-stress. Hindi mo na-stress masyado yung dough. Parang na-baby siya masyado. Kaya nga, sobrang sarap talaga niya kapag ka na-bake na siya. Lalo na pag ang ginamit mong pang-bake is yung Lodge. Yun, iba yung amoy din niya pagka doon siya na-bake. So, ayan. And then, while inaantay natin to, i-feed ulit natin yung starter natin para sa day 6. So, ganun lang guys. Once na na-develop ng maganda yung starter mo, you can feed it na lang every 12 hours or kung kailan mo siya gustong i-feed, kung kailangan mo siyang gamitin. So, stay mo lang siya sa loob ng ref. Kapag kailangan mo siyang gamitin, saka mo na lang siya i-feed. So, ganun. So, ganyan siya guys. Hahayaan ko lang siya in 30 minutes. Hayaan ko lang siya mag-rest. Tapos mamaya
stretch ko siya, ifo-fold. So, ganun ng ganun. Every 30 minutes for 4 na beses yun. So, this time, tika lang, hugas lang ako. Ayan, so ito ay 50 grams. So, i-feed na lang natin siya ulit ng 100 ulit. So, 100. Teka. Wala yung isang pang-mix ko. Ito pala. Ayan, so meron akong maliit dito na pang-mix din. So, lalagyan lang natin siya ng additional 50 grams or 100 pala. Actually, pwede naman 50 lang ulit. Nasa sayo na yun, guys, kung gaano kadami yung starter na gusto mong ma-develop. Okay na, kahit ilan yan, dahil stable na yung starter natin, pwede na yung ganun kadami lang. So, this time ako, gagawin ko siya is 80. Sige, gawin natin siyang 80 lang. Ayan. Ayan. So, 80. And then, lagyan natin siya ng tubig. 80 din. Ayan. And then, mix lang natin. So, abangan ulit natin bukas na ma-develop siya ng magandang starter. So, yun. Sobrang nakaka-enjoy ito yung paggawa ng ganito, guys. Para kang bumalik sa unang panahon. Yung gumagawa ka ng mga basic na bread, artisan bread, so ganun. Yun lang. Sobrang dali lang pong gawin nito, basta't meron ka lang mga gamit. So, simple lang naman po yung mga ingredients niya. Yun lang, medyo matagal lang mapusisi yung proseso, ganun. Kasi, i-baby mo siya. Sobrang ma-baby itong sourdough bread. Kailangan mo siya ng time and effort. Ayan. So, takpan ulit natin siya. So, ito lang siya. Kasi 80 lang yung ginamit natin. So, tatakpan ko na lang siya ulit. Oh, where's the cover? Hindi ko makita yung cover. Anyway. So, ganun guys. And ito yung cover niya. So, ito na yung panibagong starter natin. And ito na yung sourdough bread. Ayan. So, after 30 minutes, babalikan ko siya mamaya. So, ipapakita ko na lang yung after video later. Yun lang guys. Thank you po sa panonood. Bye!